يا سائري عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم جميعا أيها المستمعون الكرام. Ngayon po ay narito na po tayo sa Lesson 2 ng ating programang Educational Course Explanation of the Four Principles by Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'a, al-mutawaffa sanata 600 wa alf. Tamam. Sinabi ng may akda rahimahullah: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. So the author rahimahullah azza wa jalla rahmatan wasi'a said in his matan: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. So once you recognize that Allah Azza wa Jal has created you for His worship, فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Then know that ibadah, that worship, is not called worship unless it is accompanied by tawheed. An ibadah will not be called an ibadah except that it is accompanied with tawheed, monotheism. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Just as salah, prayer, cannot be called salah, a prayer, except accompanied by purification, طهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. So when shirk, meaning associating partners or pagtatambal, enters into any ibadah or enters into worship, fasadat, it nullifies it. كالحدث إذا دخل في الطهارة. Just like hadath, ritual impurity, when it enters into purification. كما قال تعالى, as the Almighty Allah Azza wa Jal said: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. It is not for the mushrik, for the mushrikun, to maintain the masajid of Allah Azza wa Jal while witnessing against themselves with kufr, with disbelief. أولئك حبطت أعمالهم. Those are the ones whose deeds have become worthless. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. And in the hellfire they will abide eternally. Subhanallah. Sinabi ng may akda rahimahullah rahmatan wasi'a, kaya kapag nalaman mo na nilikha ka ng dakilang Allah para sa kanyang pagsamba, para sa kanyang ibadah, dapat mong malaman na ang pagsamba, na ang ibadah ay hindi matatawag na pagsamba, na ibadah, maliban kung ito ay may kasamang tauhid, kaisahan ng Allah Azza wa Jalla. Kung paanong ang pagdarasal, salah, ay hindi matatawag na salah, pagdarasal, maliban kung ito ay may kasamang kalinisan, tahara.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. Kaya kapag ang pagtambal, ang shirk ay pumasok sa pagsamba sa ibada, ito ay mawawalan ng bisa. Kalhadathi idha dakhala fi at-tahara. Tulad ng dumi, hadath, kapag pumasok sa kalinisan. Kaya gaya ng sinabi ng Allah Azza wa Jal, hindi nararapat sa mga mushrik, pagano, na magpanatili sa mga masjid ng Allah Azza wa Jal habang sila ay sumasaksi laban sa kanilang sarili sa kawalan ng pananampalataya, bil kufr. Sila ang mga yaong ang mga gawa ay nawalan ng halaga at sa apoy sila ay mananatili magpakailanman. Tamam? لما ذكر رحمه الله بأن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى وبذلك أمر الله جميع الناس وخلق لهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا زال المصنف رحمه الله يذكر المقدمات التي يريد أن يصل إلى النتيجة فيها، وهي الأمر الأول: الله خلق العباد من أجل عبادتي وتوحيدي. الأمر الثاني: لا تصح عبادة إلا مع التوحيد. الأمر الثالث: لو دخل الشرك في العبادة تفسد تلك العبادة. تمام؟ When the author, rahimahullah, mentioned that Allah Azza wa Jal created the creation for his worship, as Allah Azza wa Jal said, and with that, as the author, Afwan, said, وَبِذَلِكَ أَمْرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَ لَهُمْ لَهَا. And with that, Allah Azza wa Jal commanded all people and created them for it. As Allah Azza wa Jal said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I did not create the jinn kind nor the mankind except to worship me. The author, rahimahullah, is still mentioning the introductions through which he wants to reach the conclusion, natija, which are al-amr al-awwal, the first point. Allah Azza wa Jal created the servants for the sake of his worship and his tawheed, monotheism. The second point: worship is not valid except with tawheed, with monotheism. The third point is if shirk enters into ibadah, into any act of worship, that worship is nullified. Tamam? Nang binanggit niya ng may akda, rahimahullah, na nilikha ng dakilang Allah ang sangkatauhan para sa kanyang pagsamba, gaya ng kanyang sinabi ng may akda, rahimahullah, at sa pamamagitan nito ay inuutos ng Allah sa lahat ng tao at nilikha niya sila para doon. Gaya ng sinabi ng kataas-taasang Allah Azza wa Jal, at hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban upang sambahin ako. Ang may akda, rahimahullah, ay patuloy pa ring binabanggit ang mga mukaddimat, ang mga panimula na nais niyang marating ang resulta, ang natija. At ito ay ang unang punto, al-amr al-awwal: nilikha ng Allah Azza wa Jal ang mga alipin para sa kanyang pagsamba at kanyang tawhid, kaisahan. Ang ikalawang punto, al-amr al-thani: walang pagsamba ang magiging wasto maliban kung may kasamang kaisahan, may kasamang tawhid ng Allah Azza wa Jal. Ang ikatlong punto, kung papasok ang pagtatambal, shirk, sa pagsamba sa anumang ibadah, ang pagsambang iyon ay mawawalan ng bisa. Tamam? إذا عرفت هذا الأمر يجب عليك أن تعرف التوحيد وضده بمعرفة 4 قواعد. تمام؟ If you have understood this matter, this amr, it is wajib, it is mandatory for you to know tawheed and its opposite by knowing the 4 rules, the 4 principles. Tamam? Kung nalaman mo na ang puntong ito, tungkulin mo na malaman ang kaisahan ng Allah, ang tawhid at ang kabaligtaran nito.
sa pamamagitan ng pag-alam sa apat na alituntunin. ولهذا قال فإذا عرفت أن الله خلقك العبادة الشيخ رحمه الله يدع لك وسائل حتى يصل إلى نتيجة. يعني علمنا أن الله خلقنا لعبادتي، فكيف تصح وتقبل هذه العبادة عند الله؟ لا تقبل إلا بالتوحيد، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين. نعم. And for this reason the author رحمه الله said فإذا عرفت أن الله خلقك العبادة, so once you recognize that Allah Azza wa Jal created you for His worship, the Shaykh rahimahullah lays out for you the means until reaching a result, a natija. Yani meaning we have known that Allah Azza wa Jal created us for His worship. So how can this worship be valid and accepted by Allah Azza wa Jal? It is not accepted by Allah Azza wa Jal except with Tawheed. As Allah Azza wa Jal said, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. And they were not commanded except to worship Allah Azza wa Jal, sincere to Him in religion. In Surah Bayyinah. And Allah Azza wa Jal said, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. In Surah Az-Zumar, unquestionably for Allah Azza wa Jal is the pure religion. And Allah Azza wa Jal said, فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. In Surah Az-Zumar. So worship Allah sincere to Him in religion. And the Prophet ﷺ used to say after the prayer, La ilaha illallah. There is no God but Allah Azza wa Jal in truth. No God worthy of worship in truth except Allah. وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ. And we worship none but Him. لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ. To Him belongs the blessing and to Him belongs the grace, the fadl. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. And to Him belongs the good praise. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin. There is no God worthy of worship except Allah, sincere to Him in religion. At dahil dito ay sinabi ng Maiqda rahimahullah, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ الْعِبَادَةِ. Kaya kung nalaman mo na nilikha ka ng dakilang Allah para sa kanyang pagsamba, ang Shaykh rahimahullah ay naglagay siya para sa iyo ng mga kaparaanan hanggang sa makarating ka sa isang natija, isang resulta, bunga. Ang ibig sabihin, nalaman na natin na nilikha tayo ng dakilang Allah para sa kanyang pagsamba. Kaya paano magiging wasto at matatanggap ang ating pagsamba? Ang pagsambang ito sa paningin ng Allah Azza wa Jal, indallah. Hindi ito tinatanggap maliban sa pamamagitan ng tauhid, kaisahan ng Allah. Kaya nang sinabi ng luwalhati sa kanya, Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. In Surah Al-Bayyinah. At hindi sila inutusan maliban na sambahin ng Allah na nagpapadali sa reliyon para sa kanya. At sinabi ng Allah Azza wa Jal, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Katotohanan sa Allah ang dalisay na reliyon. In Surah Az-Zumar. At sinabi ng Allah Azza wa Jal, فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Kaya sambahin mo ang Allah Azza wa Jal na nagpapadalisay sa reliyon para sa kanya. Sa Surah Az-Zumar. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi pagkatapos ng salah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. La ilaha illallah. Wala na'budu illa iyyah. At wala kaming sinasamba maliban sa kanya. Lahun ni'matu wa lahul fadl. Sa kanya ang biyaya at sa kanya ang kagandahang loob, ang fadl. Walahu thana'ul hasan. At sa kanya ang magandang papuri. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah na nagpapadali sa reliyon para sa kanya.
تمام؟ قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد. أما في الصورة فقد توجد عبادة فيها سجود وركوع لكن غير صحيحة، فليس كل عبادة تصح من زكاة أو حج، بل لا بد لها من شروط. نعم. The author rahimahullah said, فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Know that عبادة is not called an عبادة. A worship is not called a worship except with tawheed. Meaning, know that worship is not called a valid and accepted ibadah worship except with tawheed. As for the form, there may be a worship containing prostration, bowing, but it is not valid, for not every worship is valid, whether it is zakat, hajj, rather it must have conditions. Tamam? Bal la budda laha min shurut. Sinabi niya ng Miqdad rahimahullah, kaya malaman mo na ang pagsamba ay hindi matatawag na pagsamba maliban kung may kasamang tauhid. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Ang ibig sabihin, malaman mo na ang pagsamba ay hindi matatawag na wastong pagsamba na katanggap-tanggap maliban kung may kasamang tauhid kaysahan ng Allah. Sa anyo lamang maaaring mayroong pagsamba na mayroong pagpapatirapa at pagyukod, ngunit hindi wasto, sapagkat hindi lahat ng pagsamba ay wasto, maging ito ay zakat o kaya hajj, bagkus kailangan nito ng mga kondisyon. Tamam? Wa syartu kulli ibadatin amran. And the condition of every worship, of every ibadah is two matters. Tamam? At ang condition ng bawat pagsamba ay dalawang bagay. Tamam? أولا الإخلاص. ثانيا والمطابعة. The first one is sincerity, al-ikhlas. The second one is al-mutaba'ah, following the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Ang una ay ang katapatan, meaning ang ikhlas. Ang pangalawa ay ang pagsunod sa sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان تبطل جميع العبادات. فأي عبادة شرعها الله لا تسمى عبادة إلا إذا كان دين الشخص سالما من الشرك وموحدا لله عز وجل. مثال ذلك لو أن الشخص يصوم لكنه يشرك بالله عز وجل بالذبح عند القبر، نقول عبادة الصيام لا تصح لوجود الشرك عند هذا العبد بالذبح. تمام؟ So if these two conditions are not met, all acts of worship are nullified. For any act of worship legislated by Allah Azza wa Jal is not called worship unless the person's religion is free from shirk, from any shirk, and he is a muwahhid, a monotheist for Allah Azza wa Jal. Mithal dhalik, an example of that, if a person fasts but he associates partners with Allah Azza wa Jal by sacrificing at graves, we say the worship of fasting is not valid due to the presence of shirk in this servant's act of sacrificing. Tama? Kaya kung ang dalawang kondisyong ito ay hindi natupad, mawawalan ng bisa ang lahat ng pagsamba. Dahil anumang pagsamba na itinakda ng dakilang Allah ay hindi matatawag na pagsamba maliban kung ang reliyon ng tao ay ligtas mula sa shirk at siya ay nag-iisa muwahhid ng pagsamba sa Allah Azza wa Jalla. Misal dhalik, halimbawa nito, kung ang isang tao ay nag-ayuno ngunit siya ay nagtatambal sa Allah Azza wa Jalla, ma'adallah, makapangyarihan at dakila, sa pamamagitan ng pag-aalay sa mga libingan, sasabihin natin ang pagsamba ng pag-aayuno na yon ay hindi wasto
dahil sa pagkakaroon ng shirk sa bahagi ng aliping ito sa pamamagitan ng pag-aalay. In this servant's act of sacrificing. تمام؟ ومثلا شخص يبر بوالديه كثيرا، هذه عبادة عظيمة، لكن يطوف على القبور، نقول هذه العبادة العظيمة التي يفعلها وهي بره بوالديه لا تسمى عبادة مقبولة، تفسد بسبب وجود شرك في هذا العبد. ونوع الشرك الذي وقع الطواف على القبور، وهكذا. وإن كان مثلا شخص لا يوحد الله عز وجل ويتصدق لا تقبل منه الصدقة. تمام؟ لذلك قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني أن جميع العبادات التي يفعلها العبد لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد. And as an example, for example, a person who is very dutiful to his parents, obeys his parents a lot. This is a great act of worship, tamam? Birrul walidain. But he performs tawaf, circumambulations around the graveyards. We say this great act of worship that he performs, which is his being dutiful to his parents or obeying his parents, is not called an acceptable worship. It is corrupted because of what? Due to the presence of shirk in this servant. And the type of shirk that occurred is what? Circumambulation, tawaf around graves and so on. And if, for example, a person does not unify Allah Azza wa Jal in worship and gives charity, that charity will not be accepted from him. Tamam? It will not be accepted by Allah Azza wa Jal. Therefore, he said, فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Know that worship is not called worship except with monotheism. Meaning that all acts of worship performed by the servant are not called correct and acceptable worship except with monotheism, with tawheed. Tamam? At bilang halimbawa, isang tao na lubos mabuti sa kanyang mga magulang, birrul walidain, mashallah. Yung birrul walidain, ito ay isang dakilang pagsamba. Ngunit ang tao na iyon, siya ay nagtatawaf, lumiligid sa mga libingan, sa mga graves. Sasabihin natin ang dakilang pagsambang ito na kanyang ginawa ng tao na iyon, at ito ay ang kanyang pagiging mabuti sa magulang, ay hindi matatawag na tinatanggap na pagsamba. Ito ay nasira o kaya nasisira dahil sa pagkakaroon ng shirk sa aliping ito. At ang uri ng shirk na naganap ay ang pagtawaf sa mga libingan, ang paglibot sa mga libingan at iba pa. At kung halimbawa, ang isang tao ay hindi nag-iisa ng pagsamba sa Allah Azza wa Jal, ay hindi siya muwahhid sa pagsamba sa Allah Azza wa Jal, at siya ay nagbibigay ng sadaqa, ng kawanggawa, hindi tatanggapin mula sa kanya ng Allah Azza wa Jal ang sadaqa na iyon. Kaya naman sinabi ng may akda, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Kaya naman sinabi ng may akda, kaya dapat mong malaman na ang ibada ay hindi matatawag na ibada maliban kung may kasamang tauhid. Ibig sabihin na ang lahat ng pagsamba na ginagawa ng isang alipin ay hindi matatawag na wasto at tinatanggap na pagsamba maliban kung may kasamang tauhid, monotheismo, tauhid, monotheism. Tamam? ثم قاس بمثال يوضح ذلك للعبد المسلم فقال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني مقبولة إلا بوجود شرط الطهارة. فلو أن شخصا صلى العصر بدون طهارة لا تصح هذه الصلاة، ولو صلى المغرب والعشاء بنفس ذلك الحدث نقول كذلك المغرب والعشاء لا تصحان.
كما لم تصح العصر لوجود خلل فيها وهو وجود الحدث وجد من صلاة العصر وهكذا. تمام. And then he compared it with an example that explains this to the Muslim servant. He said, كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Just as salah is not called a salah, a prayer, except with tahara, purification. Meaning, like prayer, it is not called a valid prayer, or it is not accepted. It is only accepted only with the presence of the condition of purification, of tahara. For if a person prayed asr without purification, this prayer would not be valid. And if he prayed maghrib and isha with that same state of hadath, of impurity, we would say likewise the maghrib and isha are not valid. Just as the asr was not valid due to a flaw in it, which is the presence of impurity, of hadath that existed since the asr prayer and so on. Tamam? Pagkatapos ay nagbigay siya ng paghahambing sa isang halimbawa na nagpapaliwanag nito sa aliping Muslim. Sinabi niya, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Gaya ng ang pagdarasal, ang sala ay hindi matatawag na sala na pagdarasal maliban kung may kasamang purifikasyon, tahara. Ibig sabihin, katulad ng pagdarasal, hindi ito matatawag na wastong pagdarasal. Tamam? Ito ay tinatanggap lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kondisyon ng pagpapakalinis, tahara. Kaya kung may isang tao nagdasal ng asr ng walang tahara, ang dasal na ito ay hindi wasto. At kung nagdasal siya ng maghrib at isha sa parehong kawalan ng wudu, hadath, sa same state na yon, sasabihin natin gayon din ang maghrib at isha ay hindi wasto. Gaya ng hindi pagiging wasto ng asr dahil sa pagkakaroon ng depekto dito due to a flaw in it. At ito ay pagkakaroon ng hadath na nagmula pa sa dasal ng salatul asr. At gayon din ang iba pa. تمام. لماذا لم تصح الصلاة وفيها ركوع وسجود? Why was the prayer not valid when it contained bowing and prostration? Bakit hindi naging wasto ang dasal gayong mayroon itong pagyuko, ruku, at pagpatirapa, sujud? نقول لأنها افتقرت لشرط صحتها وهو الطهارة. وكذلك التوحيد شرط لصحة جميع العبادات فلا تقبل بدونه. We say because it lacked the very condition for its validity. Tamam? Which is the purification. Similarly, Tawheed is a condition for the validity of all ibadah, of all acts of worship. Thus, they are not accepted with it. Sasabihin natin sapagkat ito ay nangangailangan ng kondisyon para sa kawastuhan nito at iyon ay ang tahara. Tama? At gayon din ang tauhid ay kondisyon para sa kawastuhan ng lahat ng mga ibadah, ng pagsamba sa Allah Azza wa Jalla. Kaya hindi ito tinatanggap ng wala ito. Tama? وهذا مثال عقلي عظيم يفهم به العاقل أهمية وجود التوحيد مع كل عبادة. تمام? This is a great rational example through which a person of intellect understands the importance, the أهمية, the importance of the presence of Tawheed in every act of worship, with every act of worship. At ito ay isang dakilang logical na halimbawa na sa pamagitan nito ay nauunawaan ng isang matalinong tao ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tauhid sa bawat pagsamba. Tamam? ولو أن شخصا أمسك عن الأكل والشرب دون نية لم يصح صومه ولا يسمى صائما.
تمام. And if a person abstain from eating, drinking without intention, without the niyyah, his fasting would not be valid and he would not be called a sa'im, a fasting person. Tama? At kung ang isang tao ay umiwas sa pagkain at pag-inom ng walang intensyon niya, hindi magiging wasto ang kanyang pag-aayuno at hindi siya matatawag na taong nag-aayuno. Tama? بعد أن قرر لك أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد ذكر عكس هذه المسألة لو حدث في العبادة شرك تفسد فقال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت والألف واللام للجنس يعني جميع أنواع العبادة لو وقع الشرك فيها تفسد وسيأتي توضيح ذلك في العبارة التي ستأتي. After the author, established for you that worship is not valid except with Tawheed, he mentioned the opposite of this issue. If shirk, polytheism, occurs within worship, it is invalidated. So he said, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. If the shirk enters into worship, the worship becomes invalidated. And the alif and lam, here it denotes genus, tamam? Category, categoria, meaning all types of worship, if shirk occurs within them, are invalidated automatically. And the clarification of this will come in the upcoming sentence. Ma'am? Pagkatapos niyang mapagtibay sa iyo na ang pagsamba ay hindi was sumaliban kung may tauhid, binanggit niya ang kabaligtaran ng usapang ito kung nagkaroon ng shirk. Tama? Sabi niya, kung nagkaroon ng shirk pagsamba sa iba bukod sa Allah, sa loob ng pagsamba, ito ay masisira. Kaya sinabi ng Mayaqda rahimahullah, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Kaya kapag pumasok ang shirk sa pagsamba, ang pagsamba na iyon, ang ibada na iyon ay nasira. At ang alif wal lam dito ay para sa category, meaning lahat ng uri ng pagsamba kung ang shirk, pagtatambal ay pumasok dito, ito ay masisira. At darating ang paglilinaw nito, ang explanation sa sumusunod na pangusap. Tama? قال رحمه الله كالحدث إذا دخل في الطهارة يعني شخص متوضئ فلما أحدث نقول الحكم فسدت تلك الطهارة كذلك عندنا عبادة إذا دخل فيها الشرك نقول تفسد. تمام. The author رحمه الله said كالحدث إذا دخل في الطهارة, like ritual impurity when it enters into purification, meaning a person who has performed ablution, when he invalidates it, we say the ruling that purification is invalidated. Likewise, regarding worship, if shirk enters into it, we say it is invalidated. Tamam? Sinabi ng Mayaqda rahimahullah, kalhadathi idha dakhala fi at-tahara. Katulad ng hadath, ritual impurity, ritual na karumihan, kapag pumasok sa paglilinis, ibig sabihin ang isang taong may wudu nang siya ay nagkaroon ng hadath, ng ritual impurity, sasabihin natin ang hatol, nasira ang paglinis na iyon. Gayon din sa atin, ang pagsamba, kapag pumasok dito, ang shirk, sasabihin natin ito ay nasira. Tamam? Invalidated. فإذا قال الشخص هل يعقل أن وجود شرك واحد في عبادة واحدة يفسد جميع العبادة؟ فكأنه يقول لك معقول أن الشخص يتصدق بملايين فإذا ذبح لغير الله بشاة ب500 ريال جميع أعماله تبطل؟ نقول نعم، أنا أمثل لك الصلاة لو دخل فيها الحدث تبطل، لو قام شخص يصلي ساعة كاملة وأحدث لو بريح يسيرة تبطل الصلاة جميعها. تمام؟
So if a person says, is it conceivable that the presence of single act of worship in a single act of worship invalidates the entire worship? It is as if he is saying to you, it is it reasonable that a person gives millions in charity, but when he sacrifices a sheep worth 500 riyals to other than Allah, all his deeds are nullified, invalidated? We say yes. I will give you an example. The prayer, if ritual impurity enters into it, it becomes invalid. If a person stands to pray for a full hour and experience ritual impurity even by a slight passing of gas, the entire prayer is invalidated. Tama? At kung may magsabi, akalain ba na ang pagkakaroon ng isang shirk sa isang pagsamba ay sisira sa lahat ng pagsamba, lahat ng ibadah? Para bang sinabi niya sa iyo, akalain ba ng akalain ba na ang isang tao ay nagsadaka ng milyon-milyon, ngunit nag-alay siya para sa iba sa Allah ng isang tupa na nagkakahalaga ng 500 riyal, lahat ng kanyang gawa ay mawawalan ng saysay? Sasabihin natin, naam, oo, bibigyan kita ng halimbawa. Tama? Ana umathilu lak. Kung pumasok dito ang hadath, ito ay mawawalan ng saysay. Kung ang isang tao ay tumayo upang magdasal ng isang buong oras at nagkaroon siya ng hadath kahit sa isang maliit na paglabas ng hangin, mawawalan ng saysay ang buong salah. Tama? ومثل الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضع قال فلو أن نقطة بول خرجت وأنت تصلي بطلت الصلاة وهي نقطة واحدة يصيرة بالبول كذا الشرك المظلم العظيم لو وقع في عبادة من باب أولى يفسد تلك العبادة بل إذا كان النوم ينقض الوضوء فما ظنك بالشرك ألا يفسد العبادة وفسادها في صريح القرآن كما سيأتي. And the Shaykh rahimahullah gave an example in another place, saying, if a drop of urine came out while you were praying, the prayer is nullified, even though it is just one small drop of urine. Similarly, the dark and grave matter, which is the shirk, if it occurs in an act of worship, it is even more deserving of invalidating it. Invalidating that acts of worship. Rather, if sleep invalidates ablution, then what do you think of shirk, associating partners with Allah Azza wa Jal? Does it not invalidate the act of worship? Ala yufsidul ibadah? And its invalidation is explicitly in the Quran as will follow. Subhanallah. At nagbigay ng halimbawa ang may akda rahimahullah sa ibang bahagi. Sinabi niya, kung ang isang patak ng ihi ay lumabas habang ikaw ay nagsasalah, nagdarasal, nawalan na ang saysay ng salah or ang salah. At ito ay isang maliit na patak lamang ng ihi. Gayon din ang madilim at dakilang bagay na which is ang shirk. Kung ito ay nangyari sa isang pagsamba, lalo na itong makakasira doon. Makakasira sa mga ibada na yun. Bagkus kung ang pagtulog ay nakakasira ng wudu, ano na lamang ang palagay mo sa shirk? Hindi ba nito sinisira ang pagsamba? At ang pagkasira nito ay malinaw sa Quran gaya ng darating na paliwanag. Tama? قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. The author rahimahullah said,
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. So when you know that shirk associating partners with Allah Azza wa Jal, when it mixes with the ibadah, with worship, it corrupts it. وأحبط العمل. It invalidates the action. تمام؟ the عمل. وصار صاحبه من الخالدين في النار. And it makes its perpetrator or the one who does it among those who will dwell eternally in the hellfire. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. You will realize that the most important thing for you is to know this. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. Perhaps Allah Azza wa Jal will deliver you or will save you from this trap, which is shirk with Allah Azza wa Jal. تمام؟ Sinabi ng Mayakda rahimahullah, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها. Kaya't kapag nalaman mo na ang ishirk, pagtatambal, kapag pumalo sa ibada, sa pagsamba, ay sumisira dito. Wa ahbata al-amal. Nagpapawalang bisa sa mga gawa, sa mga amal. Wasara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar. At ginagawa ang may-ari, ang taong gumagawa dito, na kabilang sa mga mananatili sa apoy habang buhay. Tamam? Malaman mo, arafta anna ahamma ma alayk ma'rifatu dhalik. Malalaman mo na ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ay ang pag-alam dito. Ma'rifatu dhalik. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya ash-shirku billah. Baka sakaling iligtas ka ng Allah Azza wa Jal mula sa mga bitag na ito, sa mga trap na ito, at ito ay ang shirk sa Allah Azza wa Jal. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. And that is by what? Knowing four rules, four principles mentioned by Allah Azza wa Jal in His book. At iyon ay sa pamamagitan ng pag-alam sa apat na panuntunan na binanggit ng Allah Azza wa Jal sa kanyang aklat. فلما تبين لك هذه القاعدة العظيمة وهي فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة. هذه المقدمة الأخيرة للنتيجة التي سوف يصل إليها. When he, the author rahimahullah, explained to you this great rule, which is, so if shirk enters into worship, it is corrupted like hadath, ritual impurity, when it enters tahara. He also said, so when you know that shirk, when it mixes with ibadah, this is the final introduction to the result he is about to reach. Tamam? Nang ipaiwanag ng may akda rahimahullah sa iyo ang dakilang panuntunang ito, na kahit kapag pumasok ang shirk sa pagsamba, ito ay nasisira. Tulad ng hadath, kawalan ng ritual na kalinisan. Kapag pumasok sa tahara, kalinisan. Sinabi niya, kahit kapag nalaman mo na ang shirk kapag humalo sa pagsamba, ito ang huling panimula para sa resultang kanyang daratingan. Tamam? ويترتب على الشرك عدة أمور. قال رحمه الله أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. هذه ثلاثة أمور مترتبة على الشرك. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تعرف الدين بأربع قواعد ذكرها المصنف رحمه الله. Several things result from shirk. He, may Allah have mercy upon him, said, it corrupts it. It invalidates the work, and the one who does it becomes amongst those who will abide in the hellfire eternally. These are three things resulting from shirk. If that is the case, it becomes obligatory for you to know the religion through four rules mentioned by the author rahimahullah. Tamam? At may ilang bagay na nagre-resulta mula sa shirk. Sinabi ng Mayakda rahimahullah, sinisira nito ang ibadah. Pinapawalang bisa ang gawa at ginagawa ang gumagawa nito or ang may-ari nito sa kabilang sa mga mamamalagi sa apoy ng Allah Azza wa Jalla.
Ang mga ito ay tatlong bagay na nagre-resulta mula sa shirk. Kaya kung gayon, tungkulin mo na malaman ang reliyon sa pamamagitan ng apat na panuntunan na binanggit ng may akda rahimahullah. Tamam? لذلك قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة خالطها وليس كساها جميعا وإنما إذا وقع الشرك في شيء من أنواع العبادات. Therefore, he, the author rahimahullah, said, so when you know that shirk, when it mixes with worship, it mixes with it and it does not cover it entirely. Rather, if shirk occurs in any type of worship, kahit sinabi niya ng may akda rahimahullah, kahit kapag nalaman mo na ang shirk kapag umalo sa pagsamba, humalo ito at hindi binalot ang lahat. Pagkus kapag ang shirk ay nangyari sa anumang uri ng pagsamba. Tama? فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة في أي نوع من أنواع العبادة نذر طواف عقوف عند القبر دعوة أموات أفسدها يعني أفسد العمل المقارن لها. And when the author rahimahullah said, and if you know that shirk, when it mixes with worship in any kind of worship, such as a vow, tawaf, circumambulation, staying at a grave, supplicating to the dead, it corrupts it. Tamam? Afsadaha. Meaning, it corrupts the specific deed that is performed with it. At kung nalaman mo na ang sinabi ng may akda, at kung nalaman mo na ang shirk kapag umalo sa pagsamba, sa anumang uri ng pagsamba tulad ng panata, baw, pag-ikot, pagtawaf, pananatili, pag-i'tikaf sa tabi ng mga libingan, magdua sa mga patay, ito ay sumisira rito. Ibig sabihin, sinisira nito ang gawaing kaakibat nito. Tamam? Kayf? How? Paano? الذبح لله عبادة. تمام؟ فلو أن شخصا ذبح عند قبر لغير الله أفسدها يعني هذه العبادة لم تقبل لوجود الشرك فيها فالشرك يفسد نفس العبادة المقارنة له مثل شخص يصلي كبر رياء لأحد الناس فهذه العبادة تبطل. لذلك قال أفسدها يعني أفسد العمل المقارن لها. تمام؟ Slaughtering for Allah Azza wa Jal is an ibadah, is an act of worship. But if a person slaughters at a grave for other than Allah Azza wa Jal, he has corrupted it. Meaning this worship is not accepted because of the presence of shirk in it. For shirk corrupts the very worship it accompanies. For example, a person praying, he says the takbir out of showing to people. Tamam? He prays showing off to the people. Thus this worship becomes invalid. Therefore, he said, afsadaha. It corrupts it. Meaning, it corrupts the specific deed performed with it. Tamam? Ang pag-aalay para sa Allah, ang pag-slaughter, para sa Allah ay isang pagsamba, isang ibadah. Ngunit kung ang isang tao ay nag-alay sa tabi ng libingan para sa iba maliban sa Allah, ito ay sumira rito. Ibig sabihin, ang pagsamba ito ay hindi matatanggap dahil sa pagkaroon ng shirk dito. Sapagkat ang shirk ay sumisira sa mismong pagsambang kaakibat nito. Halimbawa, isang taong nagdarasal siya ay nagtakbir Allahu Akbar, nagsabi ng Allahu Akbar, upang magpakitang tao sa iba. Siya ay nagsalah upang magpakitang tao sa iba. Kung gayon, ang pagsambang ito ay walang bisa. Kaya sinabi niyang ito ay sumisira rito, ibig sabihin sinisira nito ang gawaing kaakibat nito. Tamam? Wa ahbad al-amala يعني أحبد جميع الأعمال غيرها كما قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. And the author rahimahullah said وأحبط العمل, and it nullifies the deeds, meaning it nullifies all other deeds as well. As Allah Azza wa Jal said, and it was already revealed to you. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, and it was already revealed to you and to those before you. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. That if you should associate partners anything with Allah Azza wa Jal, your work would surely become worthless, useless, and you would surely become among the losers.
in Surah Az-Zumar. Tamam? At sinabi ng Maiqda rahimahullah, wa ahbatal amalah, at pinapawalang bisa nito ang gawa. Ibig sabihin, pinapawalang bisa nito ang lahat ng iba pang mga ibada, mga gawain. Gaya ng sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. At katotohanang ipinahayag sa iyo at sa mga nauna sa iyo na in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kung ikaw ay magtambal sa Allah Azza wa Jal, tiyak na mapapawalang bisa ang iyong gawa at tiyak na ikaw ay magiging kabilang sa mga talunan. Sa Surah Az-Zumar. Tamam? وصار صاحبه من الخالدين في النار، يعني صاحب تلك العبادة الذي خالت الشرك عبادته، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها عبدا في سورة الأحزاب. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة في سورة المائدة. وقال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم في سورة المائدة. والشرك قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في سورة النساء. فمما يوجبه الشرك أنه لا يغفر، ولو أن عبدا فعل ما فعل دون الشرك فهو تحت المشيئة، والشرك يغمس صاحبه في النار ولا يغفره الله جل وعلا. And the author rahimahullah said, وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. And the one who does it, its perpetrator become among those who will dwell eternally in the hellfire. Meaning, the person who performed that act of worship which shirk contaminated, as Allah Azza wa Jal said, indeed Allah has cursed the believers and prepared for them a blaze abiding therein forever in Surah Al-Ahzab. And here Allah Azza wa Jal said, indeed he who associate others with Allah Azza wa Jal, Allah has forbidden him paradise in Surah Al-Ma'idah. And here Allah Azza wa Jal said, they will wish to get out of the fire, but never will they get out therefrom, and for them will be a lasting torment in Surah Al-Ma'idah. And regarding shirk, Allah Azza wa Jal said, indeed Allah Azza wa Jal does not forgive association with him, does not forgive anyone who associate partners with him, but he forgives what is less than that for whom he wills in Surah An-Nisa. Therefore, among the consequences of shirk is that it is not forgiven, whereas if a servant performs any action less than shirk, he is under the mashia, the will of Allah Azza wa Jal. But shirk plunges its practitioner, the one who does it, into the hellfire, and Allah Azza wa Jal will not forgive him, does not forgive him. And sinabi ng Maiqda rahimahullah, وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. At ang gumawa nito ay mapapabilang sa mga mananatili sa apoy ng Allah Azza wa Jal. Ibig sabihin, ang taong gumawa ng pagsambang iyon na hinaluan ng shirk, gaya ng sinabi ng Allah Azza wa Jal, katotohanang isinumpa ng Allah ang mga hindi naniniwala at naghanda para sa kanila ng naglalagablab na apoy. Mananatili sila roon magpakilanman sa Surah Al-Ahzab. At sinabi ng Allah Azza wa Jal, katotohanan ang sino mang magtambal sa Allah ay ipinagbawal ng Allah Azza wa Jal para sa kanya ang paraiso ng Allah Azza wa Jal. Sa Surah Al-Ma'idah. At kanyang sinabi ng Allah Azza wa Jal, nais nilang lumawas mula sa apoy, ngunit hindi sila makakalabas mula roon. At para sa kanila ay isang parusang mananatili. In Surah Al-Ma'idah. At tungkol sa shirk, pagtatambal, ang Allah Azza wa Jal ay nagsabi, tunay na ang Allah Azza wa Jal ay hindi nagpapatawad na siya ay tambalan sa pagsamba. Ngunit kanyang pinatatawad ang anumang mababa parito, less than this, sa sinumang kanyang nais. In Surah An-Nisa. Kaya sa mga bunga ng shirk ay tunay na ito ay hindi pinatatawad ng Allah Azza wa Jal. At kahit pa ang isang alipin ay
nakagawa ng anumang gawa na mas mababa sa shirk, siya ay nasa ilalim ng mashi'a ng Allah Azza wa Jal, ng will ng Allah Azza wa Jal. Samantalang ang shirk ay naglulubog sa gumagawa nito sa apoy at hindi pinatatawad ng dakilang Allah Azza wa Jal. تمام؟ قال رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني يجب أن تعرف التوحيد وتعرف ضده وهو الشرك بالله. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والشرك يفسد تلك العبادة، وجب عليك أن تعرف العبادة الصحيحة وتحذر من الشرك. ويجب عليك أن تعرف الأمر الخطير وهو الشرك لتحذره. تمام. And he, the author rahimahullah, said, you had known that the most important thing for you is to know death. Meaning, it is obligatory to know Tawheed and to know its opposite, which is shirk with Allah Azza wa Jal. For if you have known that Allah Azza wa Jal created you for His worship, and worship is not called worship except in Tawheed, and shirk invalidates that worship, it becomes obligatory upon you to know correct worship and to be aware of its opposite, to be aware of shirk. Thus, you must know this dangerous matter which is shirk in order to avoid it. لِتَحْذَرَ. Tamam? At sinabi ng Ma'ikla rahimahullah, عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Nabatid mo na ang pinakamahalagang bagay sa iyo ay ang pag-alam doon. Ibig sabihin, nararapat na malaman mo ang tauhid, ang kaisahan ng Allah Azza wa Jal, at malaman ang kabaligtaran nito, ang shirk sa Allah. Sapagkat kung nabatid mo na nilikha ka ng dakilang Allah para sa kanyang pagsamba, at ang pagsamba ay hindi matatawag na pagsamba maliban kung may kasamang tauhid, at ang shirk ay sumisira sa pagsambang iyon, naging tungkulin mo na alamin ang tamang pagsamba at mag-ingat laban sa shirk. Kaya nararapat sa iyo na alamin ang tamang pagsamba at mag-ingat laban sa shirk. Kaya nararapat sa iyo na alamin ang panganib na ito at na walang iba kundi ang shirk, upang ito ay iyong maiwasan. لماذا يجب عليك معرفة ذلك؟ لأنه خطير يفسد العمل مثل النجاسة تفسد الصلاة. Tamam? Why is it obligatory for you to know that? Because it is dangerous. It invalidates the action, just as impurity, najasa, invalidates the prayer. Bakit kailangan mong malaman iyon? Dahil ito ay mapanganib. Khati. Sinisira nito ang gawain tulad ng ang dumi. Najasa ay sumisira sa panalangin, sa salah. Tamam? Sa prayer. Qala rahimahullah, لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. يعني لعل الله أن يخلصك من ذلك الأمر المظلم الخطير. فالشبكة هي شبكة الشرك، شبكة شائكة لا يخرج منها الشخص إلا بالتوحيد. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في سورة الأنعام. مثل الشبكة ما ينجو منها إلا من شاء الله وهم القلة من عباد الله، لذلك الله يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في سورة هود. فما ينجو منها إلا قليل. قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في سورة يوسف. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. تمام؟ كأنه يقول لك أنا أعطيك 4 قواعد تساعدك على معرفة التوحيد لتستمر عليه ومعرفة الشرك لتنبذه. Sinabi ng Ma'ikda rahimahullah, he the author rahimahullah said, لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي شرك بالله, so that perhaps Allah may save you from this trap which is shirk with Allah Azza wa Jal. Meaning, so that perhaps Allah may save you from that dark and overwhelming, dangerous matter. So the shabaka, meaning the trap or the net, is the net or the trap of polytheism.
a thorny net from which a person cannot escape except through tawheed. Tamam? And Allah Azza wa Jal said, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ in Surah Al-An'am. And this is my path. And moreover, this is my path, which is straight. So follow it and do not follow other ways, for you will be separated from his way. In Surah Al-An'am. مثل الشبكة, like a net, none escape it except whom Allah Azza wa Jal wills. Tamam? There are few among the servants of Allah, therefore Allah Azza wa Jal said in Surah Hud, but most of the people do not believe. So none can escape it except for a few. Allah Azza wa Jal said, and most of them believe not in Allah except while they associate others with Him. Tamam? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tamam? In Surah Yusuf. At sinabi ng may akda rahimahullah, la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi shabaka wa hiya shirku billah. Baka sakaling iligtas ka ng dakilang Allah mula sa bitag na ito at ito ay ang shirk sa Allah. Ibig sabihin, baka sakaling iligtas ka ng Allah Azza wa Jal mula sa madilim at napakabigat at mapanganib na bagay na iyon. Kaya ang shabaka, trap or net, or kaya sa wikang Tagalog, lambat, ay ang lambat ng shirk, ang net ng shirk. Isang matinik na lambat na walang makakalabas mula rito maliban sa pamamagitan ng tauhid, pagkakaisa ng Allah Azza wa Jal. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ in Surah Al-An'am. At katotohanan, ito ang landas na tuwid, kaya't sundin ito at huwag sundin ang ibang malandas, ang ibang landas. At katotohanan, ito ang aking landas na tuwid, kaya't sundin ito at huwag sundin ang ibang mga landas, sapagkat ilalayo kayo nito sa kanyang landas. Sa Surah Al-An'am. Mitlu shabaka, tulad ng shabaka, ng lambat, walang makakaligtas dito maliban sa mga ninais ng Allah Azza wa Jal. At sila ang kakaunti sa mga alipin ng Allah Azza wa Jal. Kaya sinabi ng Allah, walakinna aktharan nasi la yu'minun. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala. Sa Surah Hud. At walang makakaligtas dito maliban sa kakaunti. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. At karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa Allah maliban na sila ay nagtatambal sa kanya sa Surah Yusuf. Kaya sinabi niya, rahimahullah, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. At iyon ay sa pamamagitan ng pagkilala sa apat na alituntunin na binanggit ng Allah Azza wa Jal sa kanyang aklat. Tamam? And Allah Azza wa Jal, and rahimahullah, said, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَائِدَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. And that is by knowing 4 rules which Allah Azza wa Jal mentioned in His book. تمام؟ كأنه يقول لك أنا أعطيك 4 قواعد تساعدك على معرفة التوحيد لتستمر عليه ومعرفة الشرك لتنبذه. As if he is saying to you, I am giving you 4 rules that will help you in knowing Tawheed so that you may persist in it. لِتَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ. And knowing shirk polytheism so that you may reject it. لِتَنْبِذَهُ. Tamam? Na para bang sinabi sa iyo ng may akda rahimahullah, binibigyan kita ng 4 na alituntunin na tutulong sa iyo sa pagkilala sa Tawheed upang magpatuloy ka rito. At pagkilala sa shirk upang talikuran mo ito. Tamam? وقوله ذكره الله تعالى في كتابه لتعلم أن منهج المصنف رحمه الله في دعوته هو اتباع الكتاب والسنة ولم يأتي المؤلف رحمه الله بشيء من عنده. تمام؟ The author's statement رحمه الله ذكره الله تعالى في كتابه. Allah the Almighty mentioned them in His book is for you to know that the methodology of the author of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah in his da'wah, in his call,
is following the book and the sunnah. And the author did not bring anything of his own. Tamam? At kanyang sinabi ng Maiqda rahimahullah, dhakarahullah ta'ala fi kitabih. Binanggit ito ng Allah na kataas-taasan sa kanyang aklat upang malaman mo na ang pamamaraan ng Maiqda rahimahullah na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullah sa kanyang da'wa, pag-anyaya ay pagsunod sa Quran, sa aklat ng Allah Azza wa Jal at sa sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Maiqda rahimahullah ay hindi nagdala ng anuman mula sa kanyang sarili. Tamam? ومن صنع المؤلف رحمه الله ومما وهبه الله له في التأليف وضع قواعد ليسير عليها المسلم في حياته ينتفع بها المبتدئ والمنتهي وعدم الإطالة في الكلام أو في التأليف وهذا معروف عنه في مؤلفاته وهذا مما وفق به الشيخ رحمه الله وهذه القواعد الأربع سيأتي بيانها. تمام? And among the author's work, rahimahullah azza wa jal, from what Allah azza wa jal has granted him in authorship, in making books, is laying down of rules for the Muslim to follow in his life, benefiting both the beginner and the advanced students. Tamam? And the avoidance of verbosity in speech or in writing. And this is well known of him in his works. Tamam, ma'ruf an. And this is among the things in which the Shaykh rahimahullah was guided. And these four rules, their explanation will follow. At bahagi ng ginawa ng Maiqda rahimahullah at sa mga ipinagkaloob sa kanya ng Allah Azza wa Jal sa pagsusulat ay ang paglalatag ng mga alituntunin upang magsilbing gabay ng Muslim sa kanyang buhay na pinakikinabangan ng nagsisimula at ng bihasa. At ang hindi pagpapahaba sa pananalita o sa pagsusulat at ito ay kilala sa kanyang mga akda. At ito ay kabilang sa mga bagay na pinatnubayan ang Sheikh rahimahullah at ang apat na alituntuning ito ay darating ang kanilang pagpapaliwanag. Tamam? Ila huna, hanggang dito na lamang po. Wahada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.